Oh, parang sinasabi ni VP Sara dito, oh, ito, mag-file kayo ng kaso laban sa akin. Ito, ebidensya, galing ito sa akin, mag-file kayo ng kaso, gamitin nyo ito para ma-convict ako. Yet, bakit hindi pa kayo nag-file ng kaso ngayon? So, ibig sabihin yan, no? Hindi kaagad kumakagat si VP Sara sa kahit anumang oportunidad na Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po dito sa ating Tatabunan PH channel, mga kababayan. Ay, nandito na po tayo para sa panibagong reaction video ngayon. At ngayon po ay May 6, 2025. At ako, nandito na po tayo para pag-usapan na naman itong mga nangyayari sa ating bansa, mga kababayan, at magbigay ng reaction dito sa lahat ng mga nangyayari. Of course, hindi kaya natin lahat, mga kababayan. Kasi ang daming pwedeng pag-usapan, pero konti lang oras natin, mga kababayan. Okay, ito. Anong pag-usapan natin ngayon? Ako, mga kababayan, ito tanong ko, mga kababayan. PBBM nababahag na ang buntot? Yan po ay katanungan lang. Baka sabihin na naman ng iba na fake news tayo dito. Ito nga, kaya nga, guide questions po natin yan, mga kababayan. Para ngayon, kasi ito yung paksa talaga. Paksa, di ba? Topic. Topic. Ito yung topic natin ngayon. Kasi, mga kababayan, ito, nakikita ko si Sara, Vice President Sara Duterte, mga kababayan, binigyan ng ebidensya yung kampo ni PBBM, mga kababayan, para kasuhan si VP Sara. Akalaan nyo yan, nagbigay ng advantage si VP Sara doon sa kampo ni PBBM. Pero, anong ginawa ngayon ni PBBM, mga kababayan? Yan yung isa natin sa mga pag-uusapan, mga kababayan. Okay, so eto, balikan nating balita na ito. Naipakita ko na ito last time, mga kababayan, kasi napag-usapan na rin natin ito. At then, again, pakinggan natin ulit at pag-usapan natin ng mabilisan. Okay? So, bago natin umpisan, bago natin i-play, paki-like and share po ng videos natin, and then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay? By the way, itong news na ito, mga kababayan, galing ito sa UNTV. I think kahapon ito. UNTV po ito, hindi po ako nagbibigay ng news dito, mga kababayan, ha. Klaruhin lang natin kasi nako, yung mga tao, kung yung hindi nila gusto yung mga pinag-uusapan natin dito, nagko-comment ng fake news. Wala tayong binibigay na news. Ito, mga news, galing ito sa mainstream media, mga kababayan. Kasi nga, sinasabi ng Malacanang na itong mga mainstream media ay yung mga reliable daw. Daw lang, ha. Ayan, wala na way. Paniwalaan na lang natin. Okay? Ito. Pakinggan muna natin dito kung anong sinasabi ni VP Sara, mga kababayan. Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos. Ibinunyag ni Vice President Sara Duterte ang di umano'y pagkakadawit ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa isang kaso ng drug overdose sa Amerika. Ayon sa pangalawang Pangulo, makikita umano ang pangalan ng unang ginang sa police report na may kaugnayan sa nasabing insidente. Dagdag pa ni VP Sara, ginamit ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para ilihis ang atensyon ng publiko mula sa issue na kinasasangkutan ng unang ginang. Nung nagkaroon ng drug overdose at merong namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Lisa Marcos at nandoon sa police report, cocaine yung sinasabing nagkalat doon sa kwarto na yon, ay bigla na lang nilang hinila, kinidnap, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Mariin namang itinanggi ng Malacanang ang pahayag ng Vice Presidente. Okay, mga kababayan, pause muna natin dyan, ha. Pause muna natin. Ito, anong sinasabi dito ni Vice President Sara, mga kababayan? Ito, pag-usapan natin mabilisan din, patuloy natin para lang meron tayong idea. Okay? Ito, number one, mga kababayan. Yung issue ni Vice President tuloy,
yung issue ni First Lady Liza Marcos, mga kababayan, di ba ang tagal na yan? Marso pa yan, mga kababayan. Ngayon, Mayo na, di ba? And yet, nung pumutok yung issue na yan, yung mga vloggers nagsasabi, hindi natin pinag-usapan yan mga kababayan dito, kasi ako personally mga kababayan, wala akong ebidensya. At kahit nga magpresenta tayo dito ng, halimbawa ganito, nagpapakita tayo ng mga news, pinapalabas natin dito para makita ng iba, para malaman nila na hindi tayo gumagawa ng kwento-kwento, sinasabihan pa nga tayo ng fake news. So how much more kung may ibabalita ka na wala kang ebidensya. So kaya hindi nga natin pinag-usapan yan. And napapansin ninyo, doon sa page ni First Lady Liza Marcos mga kababayan, na ang mga tao nagko-comment doon every time may post sila ng mga pictures ni Liza Marcos. Okay, sinasabihan na lang na throwback, lahat-lahat. Kasi nagdududa na yung mga tao, bakit hindi nagla-live si First Lady Liza Marcos? Diba ang tagal na yan? May narinig ba tayo patungkol dyan galing kay Vice President Sara Duterte? Wala, diba? Okay? So wala. Karamihan dyan yung mga ordinaryong Pilipino. At ngayon, lumabas si First Lady Liza Marcos. Nako-confirm na ngayon na nandito na siya sa Pilipinas. Kasi may video na mga kababayan, di ba? May mga videos na lumabas, pumunta na sila ng Rome nung inilibing si Pope Francis. Okay? So may video niya. And yet, tingnan nyo, nagsalita itong si Vice President Sara Duterte tungkol dyan sa issue ni First Lady Liza Marcos. Nagsalita siya. Okay? So, kung titingnan ninyo mga kababayan, kung natatandaan ninyo, may sinabi si Vice President Sara Duterte nung nandun siya sa The Hague. Kung natatandaan niyo, sinabi niya na ayaw na niyang makasuhan kasi mahihirapan siyang gumalaw. Natatandaan niyo yan? Hindi lang natin papakita yung video dito mga kababayan. Basta lumabas yan, in-interview siya, nandun siya sa The Hague. Hinaharap niya, kinakausap niya yung mga tao. Diba? Sabi pa nga niya, bago kayo mag-akusa, dapat meron kayo ebidensya, dapat may proof kayo, kasi ayaw ko nang makasuhan. Kasi nga, may hinaharap na siya ng kaso, yung sinasabi nilang death threat na kahit questionable yun, pinipilit pa rin ng NBI na kasuhan siya. Ayun nga hindi nga yun klaro. Pero again, pinipilit siya. Okay? So, kung titignan, kung pag-iisipan ninyo mga kababayan, hindi ito magsasalita si Vice President Sara Duterte ng ganito laban kay First Lady Liza Marcos mga kababayan kung wala itong hinahawakang ebidensya. Yan yung nakikita ko dito mga kababayan. Tingnan nyo. Ano yung details na sinasabi niya? Narinig nyo naman, di ba? Number 1. Again, sinasabi niya dito, yung details of course hindi lahat, di ba? Pero may signs or ano ba ito? I think signs na lang para mas madali mga kababayan. Para hindi na tayo mahirapan maghanap ng ibang terms. Okay? So may mga signs na may hinahawakan si Vice President Sara na ebidensya laban kay First Lady Liza Marcos. Number 1, gumamit si Vice President Sara Duterte ng police report. Klaro yun, sinabi niya. Pangalawa, may sinabi siya, merong substance na nakita doon sa loob ng kwarto. Pangalawa yan. Pangatlo, ito yung mga lumabas sa bibig niya nakita nandoon sa report, sa police report, ito sinabi niya, nandoon sa police report na nandoon si First Lady Liza Marcos kung saan namatay yung mayamang negosyante sa Amerika
ay hindi, Pilipino, pero nandun sa Amerika namatay mga kababayan ha. Okay? Nandun sa police report na nandun si First Lady Lisa Marcos. At the same time, habang nandoon din yung, ano tawag nito, yung substance na nakita mga kababayan. Okay? Klaro yan. Okay? Again, klarong-klaro yan. So, anong tugon dito? Anong tugon dito mga kababayan ng Malacanang? Ito, pakinggan natin, balikan natin ito. Play natin, pakinggan nyo kung anong sagot dito ng Malacanang. Buwelta ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, malinaw na nasa bansa na ang First Lady bago pa man inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas March 10, 2025. March 11 po nang naaresto or dinala ang dating Pangulong Duterte sa ICC. Papaano po ito maiko-correlate kay First Lady? Samantalang March 11, nandito na siya sa Pilipinas kasama ang sinabi po natin mga representatives ng Girl Scouts. Tingnan niyo sa video dyan mga kababayan sa likod ni Attorney Claire Castro mga kababayan. May video dyan na may pictures dyan. Pictures tuloy. Singular lang para, sorry. May picture dyan na kasama yung mga Girl Scout of the Philippines, kasama si First Lady Lisa Marcos. Ito daw yung, I think March 11 or March 10 na sinasabi. Basta March 10 or 11 mga kababayan na sinasabi ni Attorney Claire Castro na ebidensya nila na nandito na siya sa Pilipinas. Okay, ito pagpatuloy natin. Of the Philippines. Dagdag pa ni Yusek Castro, malinaw na fake news ang pinalalabas ni VP Duterte dahil wala umanong basihan ang mga akusasyon ng pangalawang Pangulo. Ito po, ang sinabi ni VP Sara, ay walang paggalang sa pamunuan sa organisasyon ng Girl Scouts of the Philippines. Pinapalabas niya na ang event na to ay hindi nangyari. So, tanong natin, dapat pa bang paniwalaan ang mga sinasabi ni Vice Presidente kung sa kanya naman pala nanggagaling ang mga fake news at disinformation na ito? Okay, stop lang muna ako. Ang ganda talaga ng news reporter na ito mga kababayan sa UNTV. Hindi ko kilala kung sino to. Comment nyo na ang pangalan dyan mga kababayan. Wala na, ito pag-usapan natin ng mabilisan. Ito, sumagot ang Malacanang. Ano ang sagot ng Malacanang dito mga kababayan? Okay? So ito. Anong palusot? Fake news. Walang iba palusot dito. Ang nakikita ng Malacanang para kontrahin si VP Sara mga kababayan. Kasi nga ito ito number 1. Yung statement ni Vice President Sara sa harap ng media mga kababayan ay pwede nilang gamitin yang ebidensya para mag-file ng kaso laban kay VP Sara. It could be defamation or again yung mga kinakaso nila ng NBI ngayon sa mga vloggers na nagpapakalat ng fake news. Kasi ito nga, sinasabi ng Malacanang fake news ito. Di ba? Again, sige, kung papaniwalaan, gamitin natin itong sinasabi or logic ni Attorney Claire Castro mga kababayan nga kung ito ay fake news. Ngayon, bakit hindi ninyo kasuhan si Vice President Sara Duterte? Ayan, sinasabi ko nga, binibigyan na kayo ni Vice President Sara Duterte ng advantage yung kampo ni PBBM kasi ito. Yan klarong-klaro video yan. Si Vice President Sara nagsasalita at kung sabihin natin fake news yung sinasabi niya, edi kasuhan katulad ng yung mga vloggers na nagpapakalat ng fake news na kinasuhan ng NBI. I think meron na iilan. I think sabi nga nila
meron ng iilan, meron pang minomonitor na 20. Ayan ha, klaro-klaro ebidensya yan. Di ba? Bakit hindi sila nagtitake advantage yan sa binibigay ni Vice President Sara Duterte na advantage? Di ba? Ika nga, kung sa laro pa ng basketball mga kababayan, may +1 or plus points na yung yung kampo ni PBBM. At ito pa, di ba? Meron sa ebidensya. Mayroon pa silang advantages doon sa witnesses mga kababayan. Sino yung mga witnesses? Unang-una, yung sinasabi ni Attorney Claire Castro na mga leaders ng mga Girl Scout of the Philippines. Di ba? Kasi nga, sila yung witness na si First Lady Liza Marcos nandito na sa Pilipinas March 10 or 11 pa lang. Ayan. Dalawa na yung advantages ba? Basta. Bobo ko sa English mga kababayan. Pasensya na po. Basta dalawa na yung advantage nila. Meron silang ebidensya, matibay na ebidensya laban kay Sara Duterte na nagpapalabas ng sabi nga ni Claire Castro na fake news. Meron pa silang witness na itong mga Girl Scout of the Philippines na magpapatunay na nandito si First Lady Liza Marcos. Naku, ang hirap nito kapag inimbitahan nila yan, Girl Scout yan, hindi yan magsisinungaling. Delikado yan. At ito pa, meron pang ibang ebidensya mga kababayan, yun nga tinuro ko sa inyo. Yung sa likod ni Attorney Claire Castro, yung picture ebidensya din yan, di ba? Sa likod ni Claire Castro may picture ng mga Girl Scout, leader ng Girl Scout of the Philippines kasama si First Lady Liza Marcos. Ebidensya, dalawa ng ebidensya hawak nila. Mayroon pa silang witnesses mga kababayan ng mga Girl Scout of the Philippines, di ba? At ito pa. Additional yan ha, additional. Meron pang mga, ito. How about yung pamilya ng sinasabing namatay na negosyante na kasama ni First Lady Liza Marcos? Yan. Witnesses din yan. Yung death certificate ng namatay, pwedeng evidence din yan. Di ba? Yung pamilya ng namatay, pwedeng evidence din yan. Pabor kay First Lady Liza Marcos. At the same time mga kababayan, yung pamilya ng sinasabi ni VP Sara na namatay na drug overdose, pwede ring mag-file ng kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Bakit ngayon wala ni isa sa kanila nag-file ng kaso? At bakit ang sagot lang ngayon ni Claire Castro mga kababayan ay fake news? At ito pa, mga kababayan, iniba yung frame ng sinasabi ni VP Sara. Bakit? Tinitrigger niya itong mga leader ng Girl Scout. Kasi pinapalabas niya na hindi daw nagalang si VP Sara sa pamunuan ng Girl Scout of the Philippines. At the same time, piniframe niya na sinasabi or pinapalabas daw ni VP Sara na hindi nangyari yung event ng Girl Scout. Which is hindi naman yung pinapalabas ni VP Sara. Kasi posible naman nangyari yung event ng Girl Scout of the Philippines, pero hindi sa date na sinasabi ni Attorney Claire Castro. Okay, so it does not follow na sinabi ni VP Sara na March 10 or 11, wala pa dito si First Lady Liza Marcos, hindi ibig sabihin na hindi nangyari yung event ng Girl Scout of the Philippines. Kasi pwede namang nangyari before March 10 or 11, kaya nakapag-take picture pa. Baka late upload nga lang. Diba? At ito, piniframe. Kasi wala nang ibang magawa mga kababayan. Piniframe ni
Attorney Claire Castro na pinapalabas no, ni VP Sara para magalit yung mga Girl Scout of the Philippines na hindi raw nangyayari, which is hindi naman yan yung ibig sabihin dito ni VP Sara, mga kababayan. At ito yung katanungan natin. So isagutin ninyo ito, mga kababayan, dyan sa comment section. Napapahag nga ba ang buntot dito ni PBBM, mga kababayan? Natatakot kaya si PBBM dito na mag-file ng kaso laban kay Vice President Sara Duterte kahit binigyan na siya ng ebidensya ni VP Sara na pabor sa kanila? Tignan yan, mga kababayan, ha? Oh, parang sinasabi ni VP Sara dito, oh, ito, mag-file kayo ng kaso laban sa akin. Ito, ebidensya, galing ito sa akin, mag-file kayo ng kaso, gamitin nyo ito para ma-convict ako. Yet, bakit hindi pa kayo nag-file ng kaso ngayon? Or baka nag-prepare pa? Pwede rin. Baka naghahanda pa lang? Sorry, late yung button, mga kababayan. Baka naghahanda pa lang yung mga abogado nila para mag-file ng kaso? Pwede rin. Or gumawa pa ng ebidensya para ano? Kasi ito, may ebidensya na naman sila, di ba? May existing na police report, may autopsy, halimbawa sa cause of death, may pictures na kasama si First Lady doon sa mga Girl Scout. Diba? Ito mga ebidensya naman ito. Nagsalita si VP Sara. Tanong pa rin natin, bakit hindi pa rin nag-file ng kaso laban kay Vice President Sara Duterte? Mga kababayan, i-comment nyo dyan anong sa tingin ninyo, mga kababayan. Sagutin nyo yung tanong natin, nababahag kaya ang buntot ni PBBM ngayon? Kasi alam ko matapang itong si First Lady Liza Marcos, mga kababayan. Alam ko matapang ito, marami itong kawal. Di ba? Kasi ako, mga kababayan, personally, ito yung nakakita ko dito. Mukhang tinutokso sila ni VP Sara dito na mag-file ng kaso. Laban kay VP Sara. Kasi nakikita ko na gusto ni VP Sara, mga kababayan, na ilabas itong posibleng ebidensya na hinahawakan niya laban kay First Lady Liza Marcos. Posible. Sa tingin ko nakikita kung gusto niya ilabas ito. Kaso nga lang, hindi niya pwede ilabas ngayon, mga kababayan, kasi hindi ito yung perfect timing. Kasi ako, mga kababayan, kung hindi ko kilala si VP Sara personally, mga kababayan, pero kung i-analyze natin siya, lalo na yung last 2022 election, kung saan kitang-kita na niya sa lahat ng surveys, mga kababayan, na siya yung pinakamataas na posibleng maging presidente ng Pilipinas, yet hindi siya nag-take advantage doon. Di ba? Hindi siya nag-take advantage. So, ibig sabihin yan, no? Hindi kaagad kumakagat si VP Sara sa kahit anumang oportunidad na nakikita niya. Yan yung nakikita ko, mga kababayan. At ito, may oportunidad siyang halimbawa, siraan si PBBM, ipababagsak, ano ba to? Ipabagsak niya yung administration ni PBBM dahil sa kanyang hinahawakan na ebidensya, yet hindi niya ito ginagawa ngayon. Kasi sa tingin niya, hindi pa ito yung tamang timing or perfect timing, mga kababayan. Hindi pa ito yung tamang panahon. Di ba? So kayo, mga kababayan, anong sa tingin nyo dito? Paki-comment nga dito sa mga nangyayari ngayon.
O, di ba? Kasi kung ako si First Lady Lisa Marcos, mga kababayan, hindi naman ako babae, sorry. Kung ako si PBBM, at talagang hindi yan totoong mga akusasyon ni VP Sara dyan sa asawa ko, ako mismo, immediately, hindi aabot niya ng 24 hours, mga kababayan, magfa-file ako ng kaso. Kasi sa harap ng media, may video, klarong-klaro. Sinabi ni VP Sara. Yet, until now, wala, di ba? Yun nga, sabi ni VP Sara, again, careful na ito si VP Sara, ayaw na niyang makasuhan pa kasi hindi siya makakagalaw, mga kababayan. Well, anyway, again, comment nyo dyan kung anong nakikita nyo dito, mga kababayan, para magkapalitan tayo ng mga idea dito, or ideas pala. Ako, bobo ko talaga sa English, mga kababayan. Pasensya na. Okay? So, hanggang dito na lang po muna tayo. Again, paki-like po and share ng videos natin, and then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Naku. Okay, so kita-kita tayo sa sunod, at maraming salamat sa inyong lahat.